After nun sa garahe natin, naayos na natin yung garahe ngayon. Ito namang backyard namin. Tingnan nyo. Yung grass namin, mga 8, more than 8 inches na pa. Makasita na tayo dito. Magkakaroon tayo ng fine. Pero at least, nasa backyard siya kasi bawal dito kapag umabot ng 8 inches, more than 8 inches yung grass nyo pag dun sa harap kasi yung kitang-kita yan. So ito dati na lahat yan. Siguro nasa mga 5 inches, 6 inches tong ni lawnmower ko. Kaya lang, ah hindi kinaya nung lawnmower ko kasi medyo basa pa yung grass. Kaya naging ano siya, parang barber's cut lang o flat top na buhok ang nangyari. Kaya yun, may mga, meron pa tayong mga 8 inches, more than 8 inches na nga yan eh. So inuunti-unti natin. Yan, meron ako mga fans, si Taro and Yoki. Okay. Mahirap kasi yung backyard namin, slope. So mahirap mag lawnmower. Sana matapos ko yung araw na to kasi nag-start ako nito parang 2 weeks ago. Hindi ko talaga kinaya kasi minsan umuulan-ulan. Basa yung grass. Mahirap pag basa yung grass eh. Baka mareklamo na tayo ng mga kapitbahay ngayon kaya kailangan tapusin ko na ngayon to. Yan. Makalbo ko na sila. Kaboom! Nakakapagod. Init. Parang mga alauna pa lang ata ng tanghali. Konti na lang. Matapos na natin to. Kailangan matapos talaga natin ngayon to. Ayun na lang oh. Tapos uulitin ko ulit to lahat. Wish ko pa to nilon mower eh. So yung iba medyo mahaba na. Nakakadalawang, nakakadalawang na tayo. But, pahinga muna tayo. Wait. Ito lang ang pangit dun sa backyard namin. Slope kasi siya eh. Sa amin dito, may bayad na $40 every 2 weeks ata yun o a week kung papaano mo siya, papakat mo. Ang problema lang sa kanila, hindi, lalo na kami may aso, so hindi nila ikakat to hanggat hindi mo na napupulot yung pupu. Which is, naman, reasonable naman kasi magkakaroon ka may pupu yung mga equipment nila. Kaya, pero $40, alam ko every 2 weeks ata yun eh. $40. Sayang din. Papakat mo siya. Eh, kaya ko naman. Siguro pagka medyo tumanda-tanda na tayo. Yun. Ngayon, kaya pa naman. Konti na lang yan. Kasi pag spring, pag nag-winter, usually ang last ko na lawnmower dito pag fall. Yan, magkano na ako mga November. Pero pag pumasok na yung December, hindi na ako nakakapag-lawnmower kasi moist na yung grass, mamasa-masa na, may hirapan ng lawnmower. Tapos mag-start na ako niyan pagka papasok na yung spring. Pag alam kong medyo tuyo-tuyo yung grass. Pero mahaba na talaga sila. Ngayon lang ako inabot ng ganito, itong 8 inches na na grass. Kasi umuulan-ulan eh. Kaya ang hirap.
Hirap nilang i-ano, masisira yung lawnmower mo pagkabasa. Kaya yun, konti na lang and then matatapos na natin to. Then papachiin ko na lang yung mga ano, ah, ibang nakat ko na last 2 weeks ago. Good thing naman itong slope sa aso namin. At least yung aso namin nakakapag-exercise up and down yan, no? Taas yan. Kaya maya tatapusin na natin to. Konti na lang. Konti na lang. Kaya lang, biglang bumigay yung ano natin, lawnmower. Papahingayin ko lang muna yung lawnmower kasi parang biglang umusok eh. So feeling ko, dahil nakaslant yung paglo-lawnmower ko, parang yung langis nagawa ko. Kasi nangyayari yan eh. Kaya biglang umusok. Tingnan ko ulit kung gagana to. Pag hindi, kakat ko na lang siya ng trimmer. Sabi 230 na. Every time na magkakat ako ng grass dito na ng spring, na nanggaling sa winter, inaabot ako dito minsan ng mga 2 hanggang 3 oras dahil na pagpasa. Hirap. Para makapag-ano na kami dito, barbecue dahil pa summer na. Ngayon, kulit ng cash ko. Hirap yung magkabahay dito sa Amerika. Kasi dito sa Amerika, pag nagkabahay ka, yung pag-maintain, yun ang magastos. Madali nga magkabahay, pero yung maintenance ng bahay ang mahirap. Pag nasiraan ka dito, kahit mga heater, aircon, daan-daan ng gastos, ang fee, ang mga charges nila, ganun kamahal. Buti mo nga sa kotse, pag nasiraan ka ng kotse. Kaya sa Pilipinas, mura pa rin sa Pilipinas. Dito, kahit sa Tola, kahit Pilipino, minsan nga may charge sa akin dito sa AC, nasiraan kami, parang may natanggal lang. Charge ka agad, $150. Eh, hindi mo naman masisisi kasi talagang trabaho nila eh. Walang ano dito, Pilipino. Business is business dito. Pero mas maganda yon kasi kung may kakilala kang mga Pilipino, mga mekaniko, or at least, kahit pa paano, mura pa rin yung charge. Kasi yung 150 na charge niya sa akin na yun, baka pag sa mga iba, baka mga 200, 250 na yun. Mura pa rin sa kanila sa mga kapwa Pilipino natin. Tsaka pag sa mga Pilipino, kahit na gano'n sila maningin, at least hindi sila tipong lolokohin ka. Okay, titrim na natin, then that's it. Gusto tayo. Ay, tapos din. Oh. Alright. Ready to ihaw-ihaw. Ay, ihaw-ihaw. Ready to bonfire, ihaw. Apat tayo na bag. Set up na yung backyard. Ready to inom-inuman na, pari-pari. Wala pa yung mga cushion nila. Pinasok muna namin dahil
Uulan na naman ng 4 na araw. So mababasa lang. Yeah, tapos din. Ako. Hirap din pala mag-content eh, no? Okay, tapos din tayo. See you again sa mga yard sale. Bukas garage sale ako. Merong community garage sale sa ano ata yun? Sa Mount Prospect. May citywide. So, hataw tayo dun bukas. Kaboom!